si Ma'am Kashim. Narito ako upang gabayan ka para sa ating aralin ngayong araw. Ngunit bago iyan, nais kong malaman ang iyong kalagayan ngayon. Kaya, kamusta ka? Kung ikaw ay masaya, magbigay ng isang palakpak. Kung ikaw ay nagagalak, ipadyak ng isang beses ang paa. Sa pagbilang ng 3 ay gawin ito. 1, 2, 3. Mahusay! Ngayong batid kong nasa maayos kang kalagayan, kaya naman, handa ka na bang makinig, mamulat at matuto para sa panibagong kaalaman tungkol sa asignaturang panitikan at lipunan. Kung ikaw ay handa na, bigyan mo nga ako ng 3 bagsak na palakpak. Ngayong batid kong handa ka na, narito ang mga layunin na dapat nating makamtan sa pagtatapos ng aralin. Ang unang layunin, natutukoy ang mga dahilan ng migrasyon. Pangalawang layunin, naiuugnay ang panitikan sa mga migranteng Pilipino. At ang panghuling layunin o ang pangatlong layunin, nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon at sa docufilm na Sunday Beauty Queen. Malinaw na ba ang ating layunin? Ang ating tatalakayin ngayon ay ang panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon at ang docufilm na may pamagat na Sunday Beauty Queen. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, halina't hawanin muna natin ang mga salitang maaaring makasagabal sa iyong pagkatuto. Unang salita ay ang docufilm. Ano nga ba ito? Ang docufilm ay isang likhang sining na sumusubaybay sa totoong pangyayari sa buhay ng isang tao. Pangalawa ay ang salitang OFW. Ano nga ba ito? Ito ay Overseas Filipino Workers o ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Panghuling salita ay ang beauty pageant. Ito ay isang patimpalak kung saan nagtatagisan ng kagandahan at katalinuhan ang mga kalahok. Naunawaan ba? Mahusay! Ngayong nahawan na natin ang mga salita dito, tara na't magpatuloy. Ngunit bago tayo magsimula sa talakayan, meron lamang akong katanungan na nais kong itanong sa inyo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa, saang bansa ang nais mong puntahan? At bakit? Maaari mong isulat sa kwaderno o sa papel ang iyong sagot. Hindi ba't ang iba rito ay nais makapunta sa Korea dahil sa pagsikat na mga K-drama at K-pop? May iba rin sa Japan ang nais dahil sa pagkahilig sa mga anime at manga. Ang iba ay gusto makapunta sa mga sikat na destinasyon sa iba't ibang bansa upang masubukan ang mga pagkain na doon lang din matitikman. Ikaw ba? Pangarap mo rin bang makapunta sa ibang bansa? Kung oo, isang thumbs up nga dyan. Magaling! Ikaw, anong una mong naiisip sa tuwing naririnig ang migrasyon? Halina't alamin natin kung ano nga ba ang diaspora at migrasyon. Ang diaspora ay ang pagkalat ng populasyon ng isang lahi patungo o paalis ng isang lugar na ang pinagmulan ay isang mas maliit na lokasyon sa geografiya. Samantalang ang migrasyon ay ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan ng panandalian upang matagalan. Alam mo bang migrante naman ang tawag sa mga taong lumilipat sa ibang lugar at mayroong 2 uri ito. Ang unang uri nito ay tinatawag na migrants. Ito ang tawag sa mga taong lumilipat sa ibang lugar ngunit pansamantala lamang. Pangalawa ay tinatawag na emigrants. Ito ay tumutukoy sa pangpermanenteng paninirahan sa isang lugar.
May bansa ka na bang naiisip na nais mong lipatan upang doon mamalagi? Kung oo, bigyan mo nga ako ng 2 bagsak na palakpak. Ngunit bago iyan, alam mo bang may 2 uri ng migrasyon? Ang unang uri ng migrasyon ay ang migrasyong loob o ang internal migration. Ito ay ang paglipat ng tao sa loob lamang ng bansa. Maaaring ito ay sa lalawigan, bayan o rehiyon. Halimbawa, kung ikaw ay naninirahan sa Bulacan na nasa rehiyon 3 at ikaw ay lumipat sa Leyte na nasa rehiyon 8, ito ay matatawag na migrasyon sa loob sapagkat lumipat ka lamang sa ibang lugar na sakop pa rin ng teritoryo ng Pilipinas. Naunawaan ba? Ang pangalawang uri ng migrasyon naman ay ang tinatawag na migrasyong panlabas o ang international migration. Ito ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon mamalagi ng matagal na panahon. Naunawaan na bang pinagkaiba ng migrasyong loob at migrasyong panlabas? Ano nga ulit ang pinagkaiba nila? Magaling! Kapag migrasyong loob, ito ay ang paglipat ng tao sa loob ng bansa, samantalang ang migrasyong panlabas ay ang paglipat sa labas ng bansa. Nakasusunod ka pa ba? Kung oo, magbigay ng 1 bagsak na palakpak. Halina't magpatuloy, ngunit bago iyan, may mga inihanda akong katanungan ukol sa mga paunang impormasyong ating tinalakay. Ano nga ulit ang migrasyon? Mahusay. Ito ay ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba't ibang lugar upang doon manirahan ng panandalian upang matagalan. Ano naman ang tawag sa mga taong lumilipat sa ibang lugar? Magaling! Sila ay tinatawag na mga migrante. Ano ang 2 uri ng migrante? Mahusay! Ang 2 uri ng migrante, una ay ang migrants. Ito ang tawag sa mga taong lumilipat sa ibang lugar ngunit pansamantala lamang. Pangalawa ay ang immigrants na tumutukoy sa mga pangpermanenteng paninirahan sa isang lugar. Magaling! Magbigay ng 3 bagsak na palakpak. Ngayong lubos ko nang naunawaan na talagang nakasusunod ka sa ating talakayan, tayo na at magpatuloy. Mayroong 2 salik ng migrasyon o dahilan kung bakit lumilipat o nagmamigrate ang isang tao. Alam mo ba kung ano ito? Ang unang salik ay tinatawag na tumutulak o push factor. Ito ay maaaring negatibong salik na tumutulak sa tao na maglipat para mandarayuhan sa ibang lugar. Halimbawa, una, dahil sa digmaan o kaguluhan sa sariling bansa o lugar, ay napipilitan ng isang tao na lumipat ng ibang lugar upang pumunta sa ibang bansa. Pangalawa, dahil sa sakunang naganap sa kanilang lugar na tinitirhan. Ang pangalawang salik naman ay tinatawag ng humihila o pull factor. Kung ang salik na tumutulak o push factor ay negatibo, ito naman ay positibong salik na humihikayat sa tao na manirahan sa ibang lugar. Ang mga dahilan na ito ay una, mga oportunidad o pagkakataon sa ibang bansa upang makaahon sa kahirapan. Pangalawa, maranasan ang pamumuhay sa lungsod o sa mga urban na lokasyon. Pangatlo, panghihikayat ng mga kapamilya o kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Pang-apat o panghuli, pag-aaral, edukasyon o pagkuha ng mga teknikal na kaalaman, partikular sa mga bansang industrialisado.